Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating channel. Ako po si Fury Moto, and ngayong araw po ay ipapakita ko sa inyo kung paano po magpalit ng stock rear fender sa shorty rear fender ng ating GTR Supra 150. Siyempre, ang una po natin gagawin ay babaklasin natin yung ating stock fender. Meron po yung 1, 2, 3, 4 na bolt para matanggal dun sa likod ng ating motor. Tapos meron pong 1, 2, 3, 4 na screw para matanggal po natin itong nasa ibabaw. Kapag natanggal na po natin ito, matatanggal na rin po natin ito lagayan ng ating signal light. Kabilaan po yan. Pero syempre, bago natin matanggal yan, kailangan muna nating hugutin yung mga wire ng ating dalawang signal light at saka ng ating plate light sa harness ng ating GTR Supra 150. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano ko po siya binaklas, tinanggal at ikakabit. Kapag na-fit na po natin yung ating bagong rear fender shorty. Pagka binili nyo po ito, ganito po itsura niya. Tapos meron siya dito. Pero pinutol ko na po ito kasi hindi po siya fit doon sa tornilyuhan nitong dalawa, doon sa ating lagayan ng rear fender sa likod. Tapos yung butas po niya pang ano po siya, pang eagle eye or yung replacement na signal light. Kaya ang ginawa ko para mag-fit yung ating signal light, gagayahin ko po yung butas ng ating stock na lagayan ng signal light sa ating rear fender, kasi may kasama pong lock pag kinabit natin. Yan. And at the same time, malaki po itong lagayan na to kumpara dun sa stock na butas ng shorty fender. Kaya ang ginawa ko dyan, kung mapapansin nyo, may guhit po siya. Ang ginawa ko dyan, ayan, pinalaki ko po yung butas, ginaya ko po yung sa stock fender para mag-fit po yung ating signal light. Natapos ko na po to, gagawin ko naman po dun sa kabila. Tapos ipapakita ko mamaya tsura niya kapag nakakabit na yung ating signal light. Kasi bago ko po siya ikabit dun sa ating GTR Supra 150, kailangan ko muna ma-fit yung kanyang signal light at saka yung plate light. At the same time, kukunin ko rin po yung itong kulay pula na to para mailagay natin dito sa likod, para pag nakakabit siya sa ating GTR Supra 150, ayan po itsura niya. So, kailangan ko munang i-finalize pati po itong lagayan ng plate number. Papakita ko mamaya yung installation po ito. Pero sa ngayon, ipapakita ko muna kung ano yung mga modifications na ginawa ko para mag-fit po itong shorty rear fender sa ating Supra GTR 150. Ito na po yung finished product ng ating fender na ilagay na po natin yung dalawang signal light, yung plate number, yung plate light, saka yung reflectorize. Kakabit na po natin siya mamaya.
Bali, may lock, kasama na po yung lock dun sa ating signal light para hindi po mahulog. Same po yan dun sa pagkakabit sa stock na rear fender natin. So, yung pinalaki kong butas, ganyan po ang pagkakafit. Same po siya sa stock. Tapos yung ating plate light, nilagyan ko po ng tie wrap or zip tie sa taas sa kababa dahil wala pong tornilyuhan ito. Pero yung plate number natin, sakto po yung tornilyuhan yan. Tapos yung mga wire natin, tinabasan po natin dito sa taas para dito po lahat dumaan yung wire papunta dun sa ating harness. Mamaya papakita ko po ito kapag nakakabit na sa ating GTR Supra 150. Ano po yata to, nasa 350 or 450 po yata to sa Shopee. Na order po sa Shopee to. Makapal po tong ano nito, yung pinaka fiber niya. Same sa stock rin ang quality. Antayin lang po natin yung motor at may kabit na po natin para may video rin po natin kung saan yung tornilyo nito sa ating sa pinagtanggalan ng ating stock rear fender. I hope may naibigay na naman po kami sa inyong tulong sa inyo for your reference. Please like, watch, and subscribe po sa ating channel. And wag po sana nyong kalimutan o wag nyo pong skip yung ads. Maraming salamat po and thanks for watching.